At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang pangyayari ang naganap ngayong araw matapos na maglabas ng warrant of arrest laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ito ay matapos siyang hatulan ng guilty sa lahat ng paratang na isinampa laban sa kanya. Ang desisyon ay pinagbigay alam ng korte at naging sentro ng mga mainit na diskusyon sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay may kinalaman sa mga ligasyon ng katiwalian at mga hindi tamang transaksyon na naganap noong panahon ng kanyang mga nakaraang posisyon sa gobyerno. Ipinakita ng mga abogado ng mga nagdemanda ang matibay na ebidensya laban kay PBBM na nagsasangkot sa kanya sa mga ilegal na aktibidad. Bunga ng mga ebidensyang ito, napatunayan ng korte na may palaglabag si President Marcos na naging dahilan upang siya ay hatulan ng guilty sa lahat ng paratang. Agad na naglabas ng pahayag ang palasyo ng Malacanang ukol sa isyong ito. Ayon sa isang opisyal ng palasyo, ito raw ay isang maling hakbang at isang uri ng politikal na paninira laban sa administrasyon ng Pangulo. Pinabulaanan nila ang lahat ng mga akusasyon at iginiit na walang basehan ng mga ito. Tiniyak din nila na magsasagawa sila ng mga legal na hakbang upang tutulan ng desisyon ng korte. Samantala, ang ilang mga miyembro ng oposisyon at mga eksperto sa batas ay nagsabing ito na raw ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga eksperto, kung hindi maibabawi ang hatol, magkakaroon ng malaking epekto ito sa kredibilidad ng administrasyon. Gayunpaman, may mga nagsasabi rin sa isyong ito ay maaaring magamit ng mga kalaban sa politika upang makuha ang support ng nakararami. Tinututukan din ngayon ng mga mamamayan ng magiging epekto ng warrant of arrest na ito sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. Kung sakaling magpatuloy ang proseso at hindi ito mapawalang bisa, maaaring magdulot ito ng kaguluhan at kalituhan sa pamahalaan. Isinasalaysay ng ilang mga analis na isang malaking pagsubok ito para sa administrasyon. Ngunit maaari rin itong magbigay ng pagkakataon sa mga institutions ng bansa na ipakita ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas. Tinututukan natin ang lahat ng detalye ng kasong ito at inaasang magkakaroon pa tayo ng mga updates mula sa mga susunod na araw. Samantala, ang mga mamamayan ay patuloy na naghihintay ng magiging hakbang ni Pangulong Marcos at ng kanyang mga legal na tagapayo. Tiyak na magpapatuloy ang mga diskusyon at ang mga susunod na hakbang sa kasong ito ay magpapakita kung paano ipapatupad ang katarungan sa ating bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sinabi niya, at sa ganyang kadahilanan ay ipinagbabawal natin ang political dynasty, period. Tapos na sana. O, di ka na mangangailangan, no? Kaso nilagyan ng kulatilya eh. As may be defined by law. Kaya nga gusto ko, kung halimbawa, i-amenda natin ang konstitusyon. Yun naman ang tatanggalin ko. Para sa ganun. Huling paragraph na yun, no? Praise lang yun, hindi paragraph yun. Yung praise lang, as may be defined by law, tatanggalin ko. Period na doon sa political dynasty. Constitution na yun. Ang ibig sabihin nun, yung provision na yun, magiging executory kagad. Hindi siya dependent sa isang batas na gagawin pa ng legislature. Kasi nasa konstitusyon na no? So, oo nga, no? Bakit pa siguro yung mga gumawa ng ating konstitusyon, siguro may mga kamag-anak din yun. Pinagama lang yung ano. Ilalagay lang yung ano. Lahat ay kailangang magkaroon ng oportunidad na makapaglingkod sa mga opisinang panggobyerno. At para yan ay matupad, kinakailangan kanya ipagbawal o hindi ipagbawal ang political dynasty. Para nga lahat, magkaroon ng tsansa. Kasi kung political dynasty, lalong-lalo na sa isang lalawigan lang o sa isang bayan, na talagang mula naman doon sa kanilang kanununuan, siya na yung mayor. Wala nang naging mayor kundi yung pamilya niya. Paano ngayon maglilingkod yung iba? Yun ang sinasabi ng provision na yun. Kaya lang nilagay niya as may be defined by law. So wala namang batas. So dapat i-define pa ng batas kung sino yung apektado ng dynasty. Sino ba yung alin ba sa mga miyembro ng kanyang pamilya? Gaano kalayo kanya? Gaano kalayo doon sa incumbent ang pwede nating pagbawalan? At anong period na dapat ibawal? Habang incumbent ba yun? O pagkatapos na ng kanyang termino? O isang buwan lang o isang taon?
ang pagitan bago pa siya pwedeng lumaban uli? Nako. At gaano naman kalayo? Mula ba sa third degree o fourth degree by consanguinity? Opo. Kinakailangan i-define mo yun. Fine, ayun. Oo. Sana kung pineriod na yun, Wala sanang usapan. pag sinabi mo, basta sinasabi rito, hindi pwedeng asawa mo, hindi pwedeng kapatid mo kasi political dynasty. Oho. Wala siya magagawa dahil naka-period eh. Nakalagay sa batas eh. Oh. 1987 pa yung Constitution dyan, Kong. Kaya nga. Ibig sabihin, sa nakalipas na 37 years, nagatiling tahimik eh. Oh, ilang administrasyon tinangkang baguhin yan. Pero hanggang ngayon, parang itong unang mga bugsungan na kasalukuyang administrasyon, parang tinangkaro yan. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagalaw-galaw. Kung, di ba? Oo, mahirap isa talaga. ako sa nagtangka na yun. Ganun. Kaya naman ako nasipayo, inihintay ko na i-repair man lang. Hindi na-repair. Ay, dapat siguro. Pagka tinanong mo, Comsec, bakit naman itong aking Hindi kaisa-isa nakakalindalo man dito lang, sa Committee on Constitutional Amendment. Committee on Constitutional Amendments. Nag-iisa lang naman ito eh. Opo. Bakit hindi nyo man lang ini-repair? Sir, kanya, kausapin mo muna si ganito. Si Madjo. Di ba? Kaya paano pa yun? Tinanggal na ako sa Constitution. Ay, nako. Di ba? Wala na ako dun eh. Kami naman din sana ni Nelson, pababago na namin ang apelido namin, gagawin namin Marcoleta para tumakbo na rin. Tatlo na tayo. Ay, nako. Hindi, paunahin muna natin si Kong. Oo. Pero ito pala, Kong, nako, karamihan pala ng mga nag-file ngayon ng kanilang COC, mga kaibigan nyo rin, Kong. Grupo po ng makabayan. Ayun. Oo. Teddy Casino, Lisa Masa, ayun. Anong kanilang tinakbuhan din? Senador po, nag-file sila ng pagiging senador. Si ano pa ito? Si Congressman Busita. Pala, nag-file din, independent. Ano ha? Dalawang miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang naghain ngayong araw na ito, Alyansa ng Bagong... Bagong Pilipinas. Yung partido po ng Pangulong Bongbong, Mayor Abby Binay. Anong... Opo. yung alyansa, yung... Opo, Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas. Yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, di ba? Sinasabi mo kasi na si Teddy Casino, kala ko kasama. Hindi po, yun po yung mga sa makabayan. Ito po yung dalawang kilala. Yung makabayan, anong partido? Nakalagay po sa kanila makabayan eh. Si Body Floranda, ang dami. Iba po, si Arlene Brosas, mga hindi ko na mapangitin po iba pangalan nila. Pero dalawa lang po yung kilala na ito'y kasama nga doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Camille Villar, congresswoman din po ito, at itong si Mayor Abby Binay ng Makati na tatakbo din po sa pagiging senador, Kong. So sila po ang ilan sa mga naghain ngayong araw na ito. At October 3 pa lang naman ngayon yata. Opo. October 4 na po. 4 na. 4 na ba? October na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo po, mukhang doon ako nag-campus sa Comelec. Ano ba niya Bakit naman ako inaabangan kasi, Jen? Yung mga vlogger po, Kong, alam nilang, ano ba niya, Jen? Darating ba talaga si Kong? Ewan ko bakit nyo inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo, sa 8, Martes eh. Bakit? Hindi, anya, baka mamaya magbagong isip, nandito na kami. Magkakampo na kami sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila Parang ngayon. meron lang bilang ang tatanggapin eh. Hindi naman lahat ng pwedeng Opo. sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata, Kong, kapag ka-senador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman, pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na kung doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Oho. Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? O pagkatapos, yung tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan. Opo. Aba, sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakalam yan. Sapagkat
wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin ba sila doon sa pangwalong pagdinig. Wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1 kalahating panukalang batas. Oo. At kung titingnan mo, isa man doon sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo, wala nga ho. Ay magre-re-election si bilang alkalde pa rin ho ng Bambantarlac. Oo. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ako? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Nagtatanong dito doon sa Quadcom, bagamat sabi niyo nga kung hindi naman kayo gano'n nagpa-participate, wala na bang timetable kung hanggang kailan ito mag-hearing ko? Yung Quadcom? Wala ba kayong ideya? Ang tanong mo kung kailan matatapos ang kanilang ginagawa, Opo. Kasi mukhang pahaba na pahaba eh. palagay ko kailangan natin yung manghuhula dyan. Para pahulaan na lang natin. Ganun ho ba? Oo. Abe, ako nga, hindi ko malaman kung may katapusan pa yan eh. Ganun ho ba? Depende siguro kung nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Habang hindi mo pa nakukuha yan, Opo. walang tigil. Parang pag naguhukay ka ng ginto dyan eh. Opo. Hanggang di Di mo ba? nakikita Akala niya may ginto ron eh. Opo. So talagang pipilitan niya na talagang Hukay na hukay eh. abutin yung kinakailangang lalim na kailangan niyang abutin para makuha niya yung kanyang inahangad. Oho. Ganun yun, nagmimina sila dyan eh. Pero, well, at least yun magmimina. May layunin ka para ano ang hukayin mo. Ano ba talaga ang layunin po ng Quadcom, Kong? Ano ba talaga hinuhukay nila? Eh, hindi nga kasi nga yung tuntunin na inilatag nila ron, Opo. kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one, Yung koneksyon ng Pogo. ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK. Okay. Oo. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities. Okay. O isang ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Oho. Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? O pagkatapos, yung tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan? Opo. Aba, sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita eh. May At mga- least ako, wala akong nakikita. Hindi, may mga ano na ho ba? At least may nailatag na ba siya? Ito na ang isa, dalawa, tatlo, mga amendments o kaya mga batas na pwede nating gawin. Dapat ganun ang asahan sana natin. Halimbawa, pang-ilan na ba yan? Pang-8 na yata. Pang-walo na po, oo. Ngayon, sa nung umabot ba sila doon sa pang-8 pagdinig, wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1 kalahating panukalang batas. Oo. Oh. At para ngayon, masiguro natin, mga ilang pa po bang tao ang inyong ipatatawag? Ayun na nga po, oo. So, ang medyo nakapag-aalala dito ay walang limitasyon, walang definiteness ilan pa yung tatawagin at anong mga tanong ang ipagtatatanong. Kasi malawak yun eh. Pag sinabi mong extrajudicial killings, Ayo po. illegal activities, Ako. sino bang magbibigay sa iyo ng standard ng pamantayan na ito'y illegal? Opo. Di ba? At bakit kinakailangan mo yung 4 na komite na sila yung tutugis sa mga yan? At kung titingnan mo, isa man doon sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo. Wala nga ho. Oo. O mukhang nagkakaroon ng agam-agam ang kababayan natin. Paano ngayon, halimbawa, napoproteksyonan
yung karapatan ng mga ipatatawag doon. Ayun. Kasi nakalagay sa tuntunin, ang mga karapatan ng lahat ng mga tao na nadadalo sa pagdinig na yan Bilang ay kinakailangan resource person. protektado. Tama po. Oo. Hanggang ngayon, hindi nila mapanagutan kung paano napuproteksyonan yung karapatan ng lahat ng nag-a-appear sa kanila. Opo. Kasi marami akong naririnig doon, pwede po bang hindi ko nasagutin yan? Opo. Sabi nila. O ibig sabihin, ini-invoke niya yung right to right against self-incrimination. Self-incrimination. Opo. O maaaring ini-invoke niya yung right to privacy. Opo. O hindi pwedeng hindi mo ikasagutin ito. Oo. Yung abogado hindi makatulong sa kanya. Samantalang sinabi doon, pwede siyang kumuha ng abogado. Pero yung extent ng tulong ng abogado, yung payo na pwede niyang ibigay, hindi nakalagay doon. Oo. Hindi ba nakita niyo, minsan bumubulong yung abogado. Oo, nako. Maring nga sinasabi niya, huwag mo sagutin. O nakita siya ng isa sa chairman. Oo. Sabi niya, Mr. Chair, nakita ko po yung abogado pabulong-bulong. Oo. Winarningan siya. Subukan mo kang ulitin mo yan, ipakukulong kita. Nasaan ba yung katwiran dyan? Paano ba't pa nag-abogado? Di ba? Ay, nako. So, na-expect na pala natin. Kaya kasi akala ko pagka nag-recess, di ba yung, usually ko ang rules dyan ko, pag nag-recess ang Kongreso, dapat lahat ng pinakontempt nyo, di ba, dapat mapapalaya rin. Kaya pala hindi rin mapalaya yung mga pinakulong, pinakontempt. Kasi tuloy-tuloy pala ang hearing ng Quadcom. Kasi nakahingi sila ng authority mula sa speaker na Ayun kahit pala. kami naka-recess, Oo. meron silang karapatan na duminig. Opo. Yun ang nakuha ng authority. Ayun. Ay, nako. Wala bang Anyway, way para mag-complaint, Kong? Meron nagko-complain, hindi ba? Meron nagko-complain, may pupunta sa korte. Sa korte O bahala na ang korte na magpasya kung tama oho. ang direksyon na tinatahak ng Quadcom. Oho. Kasi sa akin, sarili kong pananaw, pwede ka lamang magkaroon ng isa o dalawa na magpapasya dyan o didinig. Yun sinasabi nilang joint committee. Opo. Kung yung panukalang batas o yung resolusyon na binasa sa plenary ay na-refer sa isa sa dalawa na komite. Oho. Ngayon, ipinag-aakala ko na hindi naman lahat ng mga privileged speech na sinabi ng mga kababayan, ang mga kasama natin doon, ay nirefer sa apat na komite na sabay-sabay. Hindi po. Paano mo ngayon inipon yung apat? Oho. Ba't nagkasama-sama Kung sila? pwedeng magselos yung iba dyan eh. Halimbawa, sabi ko nga sa iyo, ilang bang bills ang aking na-file tungkol sa kuryente? Mahigit 10 eh. Resolution, mahigit 12. Nakasampu na pala kayo. O ni isa doon sa apat na yun, wala namang... Naka-repair. Paano ngayon yan? Pwede akong magselos. Bakit naman itong isang privilege speech nitong isang ito? Apat na committee pa ang duminig. Samantalang isang privilege speech ko, hindi man lang inirepair sa isang komite. Kalahating komite. So pwede mo ngayong tingnan, pwede mong i-analisa. Parang may mali, di ba? Anyway, Kong, ito na po ang resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito. Naramdam niyo po ba ang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Tako! Ang nagsabi ng opo, ramdam namin 0%. Nagsabi ng mukhang hindi namin naramdaman na. Ako, naging manhid na yata tayo, 100% na, Kong. Para maramdaman mo kasi, at least meron siyang isang bagay na naramdaman. Halimbawa, Tama. bumili siya ng hopya, Yan. nabawasan ng 3 sentimo, pwede niya sabihin, kahit pa paano naramdaman. Nagmurang hopya, no? Pero hanggat wala siyang maramdaman sa alinman sa kanyang ginagamit, mapaserbisyo man o mapaprodukto, hindi niya mararamdaman talaga. Wala kang may bibigay na halimbawa. Oho. Pero yung hopya, halimbawa, Opo. 2 piso dati, o naging 150 na lang, Ba? sasabihin niya ngayon, meron po. Naging tatlo. Yung 3 piso. Di ba? Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, salamat po ng marami hanggang sa susunod na linggo po. Salamat Nelson, salamat Biyernes na Jen. yun, ha? At salamat po sa ating mga kababayang nakikinig. Oho. Kagaya po ng palagi namin pinapanalangin. Sana po napakasarap po ng ulam ninyo. Ayan. Sana yung salo-salo ang Friday, buong pamilya. Oo nga naman. Ay, nako. Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan dahil Friday ngayon, see you on Monday. Pero bago yan, abangan po kasama natin ngayon. Ha? Oy, Ang Kong Dante Marcoleta. Ba, swerte tayo na. Sa loob ng isang linggo, 3 beses natin nakasama. Kong, masayang biyernes po sa inyo. Sa yung biyernes sa inyo, Jen, Nelson.
bumabawi tayo sapagkat napakarami kasing mga araw na hindi man lang ako nakagaganap ng aking sinumpaang tungkulin sa ating programa Oho. na kinakailangan 3 beses man lang sa loob ng isang buwan ay isang linggo ay nakadadalaw ko sa ating usapan. Di ba? Opo. At saka hinahanap-hanap kayo lagi kong ng ating mga followers sa radyo, sa telebisyon, maging sa social media. Nalulungkot sila, nasisiphayo po pagka wala kayo kong hindi naman namin magampanan ng gusto yung tungkuling iniatak mo sa amin. Kaya hirap na hirap kami ni Nelson Kong. Okay, bakit naman hindi nyo magampanan na yung dalawa naman kayo? Minsan gusto na lang namin sumayaw ng budot at saka at kung ano-ano pa para, ay nako. Basta pagsikapan natin, Opo. basta may panahon, unahin natin yung ating pananagutan dito sa ating programa. Oho. Well, ano ho ba, kapag kasi nasanay tayo kung nung hindi pa masyadong mainit ang mga issue kapag ka Biyernes, ang gusto sana natin tatalakayin ay medyo mga light issue, yung mga issue na pwedeng magpangiti sa ating mga kababayan. Pwede pa rin ba natin gawin yun, Nelson? Pwede naman. Oo. Hanggat maaari sana. Opo. Dahil siyempre, kinakailangan magkaroon naman sila ng parang reprieve dun sa palagi na lang puro madudugo ang pinag-uusapan. Isang buong linggo kung na talaga namang ang issue nagsasaling bayan di ba? Bago sana mag-weekends, bago mag-Sabado, at least yung Biyernes ng hapon nila, nag-iwan tayo ng ngiti sa ating mga kababayan ko. Malay mo naman na baka makatalakay naman tayo na makapagbibigay sila ng konting, mabigyan natin ng konting ikangingiti nila. Ayan, At pangiti natin sila, marami na pong naghain ng mga kandidatura ngayon, Kong, na ang mga kandidatura ay di umalaman kung saan sektor ng lipunan ng galing. Meron po mga kakatwa at meron po namang iba yung nakakainis. Sino ba mga bagong naghain ng kandidatura ngayon, Nelson? Wala akong listahan. Wala ka bang listahan? Pero Bakit nabanggit mo naman yung nakakainis din? Kasi yung iba pa, Kong, na kung sino, yun bang natuwa lang. Alam niyo naman, di ba, ang Comelec, Kong, kahit sino maghain ng kanyang kandidatura, tinatanggap nila lahat. Di ba? At pagkatapos aaralin nila kung sino ang nuisance candidate at sino talaga may kakayahan at tumakbo sa pagiging senador, yun po ang nakikita natin mula nung unang araw hanggang sa ngayon. Paano naman? Wala silang choice kung hindi tanggapin sapagkat yung mga requirements naman kasi para ikaw ay makakandidato Opo. ay nakasaad naman talaga sa mga tuntunin din na kinakailangan ikaw ay merong residensya. Opo. Ayon dun sa hinihingi conforme kung ano yung tinatakbuhan mo, di ba? Oho. Kung ilang taong gulang ka na at kung ikaw ay marunong magbasa o kaya sumulat. Oho. Ay, hindi naman sinasabi ro na kapag ikaw ay marunong magbasa, kinakailangan naiintindihan mo pa yung binabasa mo. At kung ikaw naman ay marunong magsulat, nababasa mo naman yung sinusulat mo. Wala naman sinasabi ganun. Basta marunong ka lang magbasa at magsulat. Oho. Yun lang yung yun lang yung threshold, sabi nila. Opo. Pangunahing requirements para ikaw ay makapaghain ng iyong certificate of candidacy. Well, kayo na nakita ko, isa sa mga prominente, si Mayor Abby Binay, naghain na ata ng kanyang kandidatura. Sa Comelec. Sino pa ba? Wala dito sa listahan natin Wala ka rin ba sa listahan mo dyan? Wala. Pero anyway, ang sigurong ipinag-uusapan din ngayon ko ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Na dahil sa sobrang sang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado Kong, Baka tumakbo senador. yun nga yung gusto. mukhang yun nga ang Yun nga sinasuggest namin. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election si bilang alkalde pa rin ho ng Bamban Tarlac. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi
mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Opo. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship ko, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang Grounds na ba yun, Ko? sabi ng Department of Foreign Affairs. Kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansela yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, Opo. nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansela yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Oo, tama naman. Oo. Oo. Pagka maganyang question ng nationality, Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, kaukulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? ayun, oo nga. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At sa, siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako, Yes. hindi po ako alien, ako po ay ako po ay Pilipino. Opo. Yun nga, oo. Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang sinampang kaso sa kanya kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino kong Di ba? Si Aris Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay Ayun nga. na hindi siya Pilipino. Okay. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. Oho. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Opo. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Nung nakaraan, opo. Oo. Baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Oho. O, saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang hakbang na yan na gagawin. So wala kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya maghain ng kanyang certificate of candidacy bilang mayor uli ng Bamban Tarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon Opo. na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Dun po sa statement naman ng COMELEC na kasi ang daming nagpapile dyan, gaya na sinabi mo, no? Na mga COC, yung iba ay tatakbo ng pagkasenador. Pero kasi dati, tanggal lang ng tanggal ng COMELEC eh. Basta sinabi nila, ito, walang kapasidad itong mga kampanya. Pero ngayon, ang sabi na ng COMELEC, hindi na pwedeng tanggalin nang dahil lang sa mahirap yung tao dyan. At walang kakayang mga kampanya ng nationwide dahil meron ng online media. Hindi kasi, meron naman kasing batas kasi na kinakailangan mapatunayan mo na ikaw ay may kakayahan na mangampanya at ipakita mo sa mga botante na meron kang matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang hinihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala. Ay kikilatisin ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang hinahangad. Kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. May mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? May sagot doon, yes or no eh. Yes, all that. Ngayon, siguro, pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga nakonvict na siguro. Ganun ho ba? Ay lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Yung mga COC.
So, ang COMELEC, ang gusto ay ang mga tao, tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman merong kakayahan na kasi ang korte sa korte meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Diba? Opo. Hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Doon sa... Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Yan, judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1 New Year's Day. O kukuha ka lang ng kalendaryo, ito po, Your Honor. Ito po ang katibayan. O ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Opo. Ang ibig ba nila sabihin, ihintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka